Good morning mga kalapatids, welcome back dito sa ating tambayan Chocobolo TV. Kung kahapon nag-midtoss tayo, ngayong araw ng Webes ay magtutos tayo mga kalapatids. Medyo malapit lang, ang pinaka-idea lang ay wag ma-overuse o wag ma-overwork yung ating mga alaga. Tune up lang sa kanilang pangangatawan, tamang warm up lang para sa liparan, ready at prepared yung ating mga maihinang nilalang. Time check tayo, mag-aalas 8, naku late na tayo mga kalapatids, pero okay lang yan. Sisingit lang natin. At bago tayo umalis, syempre ito yung ating mga ibon na breeders. May mga sinusubuang inakayan. Siguraduhin lang natin na may mga laman yung kanilang patukaan. At itong ating trapdoor, syempre bubuksan natin yan dahil maghahagis tayo, mauuna sa ating umuwi yung ating mga alaga. Kailangan may papasukan sila dito sa pabalik sa loob ng ating kulungan. At dahil small time lang tayo mga kalapatids, ito lang gagamitin natin. Medyo tinatamad tayo magdala ng ating training box. Samantala, silipin na rin natin yung kanilang mga dumi. Ayan, wala tayong makikitang lusak na dumi nila. Meron pang kasamang mga balahibo. Kunin na natin tong ating dalawang ibon na ito. Ayan, mukhang ready na sila. Tumayo na dun sa pinagpupugaran nila. So, lalagay ko na sila dito sa ating karton mga kalapatids. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Alright mga kalapatids, nandito na sila sa ating carbonara pasta sauce box. Ayan, ito. Ayun si Naro to, diba? Samantala, ito naman si Erit. Sama natin sila. Sa maliit lang yung ating pinaglagyan sa kanila. And then, syempre, mauuna nga sila sa atin. So, re-readyhan na natin sila ng tubig. Ito yung leftover nilang tubig kagabi. Tapon na natin yan mga kalapatids. Papalitan natin to ng fresh water. Mula ngayon, araw ng Webes hanggang bukas na basketing, plain water na tayo mga kalapatids para makarami sila ng inom. Ayan mga kalapatids, pinalitan na natin fresh na tubig para sa ating mga ibon. All set na tayo, bukas na yung trapdoor. Nakapagbigay na rin tayo ng patuka dito sa ating mga alagang breeders. So ibabiyahin na natin to para maipag-exercise. Kasi pagka pinalow fly natin yan dito mga kalapatids, isa, dalawa, tatlong ikot, patagal na yon. Dadapo na yan kasi nagliligawan nga tong dalawang to. So kailangan talaga i-force fly natin sa pamamagitan ng pagsi-self toss. Okay? Tara, samahan niyo ako. Kita tayo doon sa release point. Update tayo mga kalapatids. Nandito na tayo sa release area. Medyo malapit-lapit lang to mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, 7 to 8 kilometers air distance mula dun sa ating flyer slope. Pero okay lang yan. Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang pinaka-purpose ng ating pagsi-self toss ngayon ay bigyan sila ng kumbaga minimal workout para sa araw na ito at hindi para i-over fatigue o i-overuse yung kanilang katawan. Dahil kung matatandaan ninyo kahapon, galing pa yan sa May Sariaya, Quezon. Ganun pa man, sisigundahan natin yung kanilang ginawang workout kahapon para mabuhay lang yung kanilang dugo at ma-ready yung kanilang pangangatawan, makondisyon yung kanilang pangangatawan sa nalalapit nilang liparan. Kasi medyo malayo-layo na yung court lap natin mga kalapatids. Hindi ko alam kung saan i-release dahil meron akong kopya nung original plan kung saan yung mga release per laps. Kaya lang, ang nangyari nun mga kalapatids ay binago. So hindi ako updated at hindi ko na inaalam mga kalapatids. Kumbaga sorpresa. Ang gagawin ko na lang ihanda ng puspusan yung ating mga alaga. Alright, so time check tayo mga kalapatids. 8:20 na. So pakawalan na natin tong ating mga ibon. Ito, nakatali lang to mga kalapatids eh. Tapik-tapik. Okay. Oh. Yahoo! Yun. Ang baba lumipad ng ibon natin. Yari sila dyan sa lambat. Lumipad ng matagal yung ating mga alaga. Gaya nga ng sinabi natin mga kalapatids, pagka pinalofly lang natin yan dun sa ating area, wala. Ano lang yan, dadapurin agad. Yun sila, ang layo. Wala na mga kalapatids. Gumawi na sila banda dun sa Caloocan. Tataka ako ba't dun sila pumunta. Dito yung pauwi nila. Pero okay lang yun. Mas maganda maggala-gala muna sila. And then sakto, mga alas 11, magpapatuka tayo. Magandang pagkakataon din kasi kapag galing workout yung ating mga ibon, talagang maganang kumain yan mga kalapatids. At talagang iinom talaga. Kukonsumo talaga sila ng tubig. Kaysa yung nandun lang sila sa kulungan, yung patambay-tambay lang. Wala, mamimili lang yan. Tapos chimay-chimay lang pagka uminom. May nagtitraining din dito mga kalapatids. May mga ibon, no? So paano mga kalapatids, maya maya babalik na tayo dun sa ating loft
Medyo ikot lang tayo dito, gala-gala, exercise, jogging para iwas sa stroke mga kalapatids. Meanwhile, Time check tayo mga kalapatids, mag-aalas 9 na, pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa area na pinag-releasean natin sa ating mga alaga. Nag-exercise kasi tayo mga kalapatids, walking lang, tapos konting jogging para hindi naman mapuwersa yung ating pangatawan. Dugtong buhay, dagdag HP nga, ika nga. At tignan nyo mga kalapatids, napakaganda ng lugar na ito kung kayo may balak na mag-exercise, mag-workout, maglakad-lakad, magbisikleta. Ayan, tapos i-release nyo yung mga alaga. Swaktong-swakto itong lugar na to mga kalapatids. Eto, yan yung mga buildings na yan. Yan na yung mga call center hubs dito sa may SM Fairview. SM na yan mga kalapatids. At etong lugar na to ay enclosed private area. Kaya kung meron kang sasakyan, may auto, bisikleta, meron kang motor, no problem mga kalapatids. Pwede nyong iwan dito yan. Walang bayad yung parking at walang hihila o maninikit sa inyo dahil sa illegal parking. Ayan, mga nagbibisikleta. Medyo tanghali na tayo mga kalapatids, kaya konti na lang yung mga naglalakad-lakad. Yung iba kasi may mga pasok pa sa trabaho at medyo mainit na yung panahon. Apni, shoutout sa mga taga-Apni dyan. Once in a while, punta kayo dito. Kung malapit lang kayo sa area, kung magutom kayo dito mga kalapatids, marami namang mabibilihan katulad nito. Ayan, may mga nagtitinda dyan. Ayan, pure honey. Pwede dun sa ating mga mahihinang nilalang. Okay? At ayan, marami pang nagtitinda. May mga merchandises pa dito. Kanina medyo marami pang tao dito, kaya lang ngayon dahil nga mainit na yung sikat ng araw, tumigil na sila. At ayan, chumichibog na yung ating mga kababayan. Buhay na buhay din yung mga side hustles ng ating mga kababayan dito. O di ba, nag-exercise na sila, nakakapagnegosyo pa sila. Galatag lang sila ng tables and chairs. Tapos yun na, nakakabenta na sila ng mga paninda nila. And then may mga community na rin na nabubuo dito. Papansin ko, siguro ito yung mga regular na nag-e-exercise dito, naging acquaintances, and then ayan, magkakaibigan na. Tignan nyo, may color coding pa sila. Set up lang ng tables and chairs. At lalapag yung mga handa. Ayun, kainan na. Alright, may kain tayo. Ayan, niyaya pa tayo, kain daw. Tara, balikan natin. Joke lang yun mga kalapatids. O dito, meron pang football field na maliit. Pwedeng maglaro yung mga anak ninyo na mahilig sa football. O may pusang gala pa. Hello, pusang gala. Oh, lakat. Diba delikado daw yun? Ano? Malas daw yun. May mga kids pa dito. Nakatali sila para walang maihiwalay, di ba? Pero safe naman dito mga kalapatids. Although may mga sasakyan na nakakapasok, pero ano naman dito, priority kasi dito yung mga pedestrian, yung mga nagja-jogging, kasi hindi naman highway to, kumbaga private property to. Ayan yung MRT na yan na ginagawa. Yan yung Regalado Avenue connecting to Commonwealth Avenue papuntang SM Fairview. Ayan. Samantala, yun naman yung tumbok ng kalsada na yan, yung may McDonald, Belfast Avenue yan, connecting to Mindanao Avenue and Quirino Avenue mga kalapatids. Kaya accessible to masyado itong lugar na to. Ilan na lang yung mga nagra-rounds, yung iba nagpapahinga at sumichibog na. So siguro tapos na rin tayo mga kalapatids, pasado alas 9 na at may marami pa tayong gagawing iba, kaya uwi na rin tayo mga kalapatids. Kita-kita na lang tayo doon sa ating Flyers Loft. One eternity later. Time check tayo mga kalapatids, 2:40 ng hapon. Ayan, katatapos lang ng ulan, basang-basa dito sa sahig ng ating hulungan. So ito yung ating mga ibon, nagme-merienda yung dalawa. Hinahanda na natin sila, kakargahan ng fuel, gagamitin nila sa liparan sa linggo. Fourth lap mga kalapatids. Ito lang yan yung binigay natin, ganun pa rin, fuel mix. Kumbaga nagpoponto tayo ng carbohydrates at fats sa ating mga alaga. Ito yung dessert na ibibigay natin sa ating mga ibon. So kumuha lang ako ng konti mga kalapatids. At ito yung ating ibibigay sa kanila. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si Eric naman. Nakarami na to si Naruto eh.
Karami na si Naruto eh. Ay nako. So bibigyan natin to si Erit kasi halos ito lang umubos. So nilagay ko na lang dito mga kalapatid. Ang dami nang nakain ni Naruto. Si Erit mahina kumain. Kaya nangangayayat eh. Si Naruto lang umubos. Kailangan mauna ka ha. Ayan mga kalapatid, sa kasing buhay kayo ha. Kailangan mauna to si Naruto dahil inubos niya yung peanut. Wala kang excuse ha. Tapos na sila magmerienda at mukhang gusto nilang lumabas mga kalapatid. So subukan natin palabasin tong dalawang to. Ito lang dalawa. Ayun, lumipad mga kalapatids. Galang, sarado natin para hindi lumabas yung iba. Alam nyo naman kasi yung mga kalapati natin mga kalapatids, mabilis ang metabolismo nyan. Yan, mabilis ang metabolismo. Mabilis nila madadigest lahat nung kanilang kinain, and then may stock na yon sa kanilang blood vessels, so sa kanilang dugo, ready to use kapag kakailangan nila mga kalapatids.